Welcome back sa Book Gaming Channel. So guys, meron tayong quick update para dito kay Tabizu. Guys, play to earn to gamit ang inyong mobile device at the same time, free to play din to. So Book Gaming, wag mo na patagalin. Ano ba yung update natin para dyan kay Tabizu? So previously guys, meron na ako mga content about kay Tabizu. Pero right now, isa-isayin natin kung paano ba tayo magte-take advantage sa earning ng play to earn na to. To begin with, bago kayo magsimula, lalo sa mga newbie dyan, guys, ang una natin dapat i-farm dito, itong tinatawag na Zoo Token. Okay, yan yung farm natin, Zoo Token. So, Book Gaming, paano kami magpo-farm yan? Unang-una, nakikita nitong si Shio. Okay, so ang Shio ko, level 11 na, pero pwede nyong ipa-upgrade. So, kung baka bago lang kayo, level 1 pa lang yan, pero don't worry, i-upgrade nyo yan, tuturuan ko sa inyo. Ang purpose ni Shio sa Zoo Token, yes, per hour nagpo-farm yan. So, every time, so ako kasi na-claim ko na, pwede pa ba ako mag-claim? Kaya may nakuha pa akong 6, no? Per hour, magpo-farm siya ng Zoo Token na dapat nating ipunin. So, babalik-balikan nyo yan. For example, every 8 hours, pwede nyo claim kung gano'ng kadami na 24 hours, kasi ayun yung maximum niya, pwede nyo balik-balikan para magkaroon kayo ng Zoo Token. Okay, so, pag may Zoo Token na kasi kayo dito kay Tabizu, pupunta tayo dito sa draw. And then dito sa draw, makikita nyo dito, kasi naka 5 times na ako, 10 lang yan. 10 Zoo Token lang yung gagamitin nyo para mag-draw kayo. Okay? Meron siyang ratio by the way, no? So, pag level 0 to 10 kayo, 3 times daily kayo pwede mag-draw. And then level 11 to 13, 5 times daily. And then 13 pataas, 7 times daily pwede kayong mag-draw dito. So, unang draw nyo, for example, level 0 kayo, 10 lang yan. And then yung pangalawa, 20, pangatlo, alam ko 40 or 50 something, no? So, kailangan nyo ng zoo para makapag-draw kayo. Kasi ang makukuha nyo dito sa draw na to is crafting material. Okay, yung mga crafting material naman na yan, yan yung gagamitin natin para makapag-craft tayo ng mga mini nodes. Okay, itong mga mini nodes na yan, pwedeng consist yan ng woods, coal, tsaka oil. So, kailangan nyo ng wood, coal, and oil. Sa bronze mini node, kailangan natin ng 166 na wood, 166 na coil, same thing sa oil. Okay, yan yung kailangan nyo para magka-mini node kayo. Okay, so, balik tayo. Okay, Shiro. Kailangan ko pala mag-farm ng Zoo Token. Gagamitin ko si Shiro para magkaroon ng Zoo Token. And then yung Zoo Token, gagamitin ko sa draw para makapag-farm ako ng mini nodes. Okay, Book Gaming. Para saan yung mini nodes na yan? Si mini nodes kasi, yan yung gagamitin natin dito kay Tabi Arena. Okay, si Tabi Arena, dito naman natin pina-farm yung governance token sa Tabizu, which is yung V-Tabi token. Okay? So, kung wala kang mini nodes, hindi ka makakapag-farm dito sa Tabi Arena. So, lumalabas yan. We're waiting for phase 3. Lalabas dito yung phase 3 pag available na, and then ilalagay natin yung mga mini nodes natin dyan para makapag-farm. Sa akin, phase 1, phase 2 nakasali ako, nakapag-farm na ako ng V-Tabi token. So, ibig sabihin, meron na akong cryptocurrency para dito kay Tabi. So, waiting lang ako sa phase 3 and then lalagay ko na yung mga mini nodes ko na yan. Okay, bukod doon, okay, bukod sa pag-draw ng mga Zoo Token, okay, pwede din kayo mag-spin. So, sa ako nakapag-spin na ako, so makakakuha din kayo ng mga Zoo Token na, syempre, magagamit nyo sa draw daily. So, kailangan, ang main goal dyan, mag-draw kayo na mag-draw. Okay, at the same time, dito sa spin, makakakuha din kayo ng gold para i-upgrade nyo si Shiro. Okay, ganun lang kadali yung gagawin nyo. Kasi, Book Gaming, bakit nagkaroon ka ng update yan? Coming na po kasi yung phase 3 para at least, no, meron kayong time frame makapag-craft ng mga mini nodes nyo. Again, lagi kong sinasabi guys pag nagpe-play to airdrop kayo, nagpa-farm kayo ng play to airdrop, at least, ang dapat nyong gawin, madami kayong play to airdrop. Kasi ang play to airdrop, let's be all honest, no, wala pang mga value yan. So, kailangan nyo dyan sipag para mag-farm kayo. And then, syempre, since walang value yung play to airdrop na pina-farm natin, mas maganda hindi isang play to airdrop lang yung ginagamit natin. No? Ako mismo, personally, I have at least right now, at least 15 play to airdrop na mga free to play. 15 games na, 15 application na yung ginagamit ko. Okay, yun yung mga active, no? Meron pa akong mga previously na hindi na active, pinabayaan ko na. Okay, kasi nga, kaya mas madami akong kinukuha play to airdrop kasi we are not yet sure naman
kung lahat naman yan is magkakaroon ng value kung tataas yung mga prices niyan. Okay? So, the good thing, pinakamagandang diskarte, kung marami kang play to airdrop, like in my case, I have 15, sabihin natin mga 3 to 4 application lang, games yung magkaroon ng value diyan, tumaas yung value, at least, mas malaki yung chance na kikita ako. And the good thing naman, wala naman akong puhunan, libre lang yung atake, same thing na mga binibigay ko sa inyo dito, mga free-to-play lang, sipag lang talaga. Alright? So, kailangan at least mas madami kayong play to airdrop. So, kung wala pa kayong Tabizu, sama nyo na rin to, okay? Wala naman puhunan, sama nyo na. Kung total, ayun naman yung ginagawa nyo, sumasapo kayo ng mga cryptocurrency, na mga airdrop, sama nyo na rin tong si Tabizu dito sa inyong mga account na application. Alright? Pero don't worry guys, magkakaroon tayo ng mga madami pang update about play to earn, cryptocurrency, crypto trading, mga free-to-play na bagong bago pa. Alright? And anyway, always remember, Book Gaming loves you. I'll see you again in my next video. Salamat.